Okay. Hello. Magandang gabi sa inyo, mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, rekta agad tayo sa ating topic ngayon. Pasensya na kung medyo na-late ako. Kasi nga nagpa-adjust ako kanina ng braces ko. Kailangan ko nang ipa-adjust dahil natanggalan nga ako ng bracket. Kaya yun, hindi ako nakagawa ng content. Anyway, eto na kasi madaming nagre-request. Mima, pinrangka daw po ni First Lady itong si Vice President Sara Duterte. Ang daming nag-message sa akin yan. Nung narinig ko yan, sabi ko, abay, edi mabuti. Kasi kung itong si Sara Duterte, 'di ba? Mapapansin nyo, puro lang parinig. Especially nga nung nakaraang linggo. Ano yung sabi niya? Habang kumakain ng manggagamit daw. So, mabuti naman na itong si First Lady ay straightforward. Talaga nga namang true to herself. 'Di ba? Nagpapakatotoo lamang po ng feelings itong si First Lady, at hindi niya kailangang magparinig, makipagplastikan. Mas maganda na po guys yung rekta, on the point, 'di ba? Straight, punto por punto. Yan po guys yung nagustuhan ko sa pag-uugali ni First Lady Liza Araneta Marcos. So ngayon nga po guys, may post itong si Anthony Taberna. So, basahin natin yung post niya. Ang mabagsik na patama ni First Lady Liza Marcos kay VP Sara. Parang mas mainit pa sa El Nino ang mga kaganapan ngayon. Ano po? Stay tuned sa aming huntahan sa unang ginang dito lang sa Tune in kay Tunying Live. Nabubulol si Mima. So, ngayon nga po guys, ipi-play natin mamaya ang video. And alam ko naman guys na lahat kayo napanood nyo na yan. Kasi nga, na-late na nga ako. Pero siguro may mga 20 to 30% pa ang hindi nakakapanood. At syempre, siguro inaantay din nila atang mag-update ako. Ngayon nga po guys, nung napanood ko yung video ni Anthony Taberna, 'di ba, sa kanyang pre-recorded video. So, yun na nga po guys. Sa inilabas po na pre-recorded video ni Anthony Taberna, isa lang po guys ang aking napansin. Isa lang po guys, bukod sa pinarangka ni First Lady, itong si Vice President Sara Duterte, nang ibabaw po si former Vice President Leni Robredo, kung saan po guys, mas edukadong tao, diba? Mas matalino itong si former Vice President Leni Robredo, yung tipong marunong rumespeto, diba? Napaka-edukado po ng naging pag-uugali kung ipapaliwanag ni First Lady Liza Marcos itong si former Vice President Leni Robredo. Kasi imagine nyo guys sino naman talagang hindi masasaktan? 'Di ba? Halimbawa, asawa ka. Tapos itong si Sara, si PBBM magkasama nung panahon ng eleksyon. Sino yung hindi masasaktan na yung asawa mo tinatawag na bangag, adik? Yan po guys yung konsepto 'Di ba? Tinawag na adik, bangag. Tapos ikaw, 'di ba? Yung parang kanta na you gonna stand there, watch me burn. 'Di ba? Yung parang hayaan mo lang, yung parang wala kang pakialam, hinahayaan mo lang, tapos yung malala pa dito, tatawanan mo pa. So talagang it really hurts. Kaya nga guys, itong sinabi niya ni First Lady Liza Araneta Marcos, I think masyadong punong-puno na to. And alam nyo naman po guys na kapag ang taong nasa loob ang kulo, iba po talaga pag pumutok yan. Now, i-play muna natin guys yung video. And alam ko, yung iba dito, alam na tong video na to, pero sa kaalaman din ng iba, i-play natin. Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bagshot na yun sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Yan. Ano yung sabi niya? She is always kind
to our Vice President. Tapos, bad shot na. Tapos, sabi pa nga ni First Lady na itong ating presidente, lahat po ay ginagawa para kay Sara Duterte, which is totoo, guys. 'Di ba? Kung pwede niya, anytime pwedeng siraan po ni President Marcos itong si Sara Duterte, pero hindi niya ginawa. 'Di ba? Kahit masamang tinapay ang ibinabato ng kampo ni Duterte sa kanya, hindi siya nagtapon ng masamang tinapay sa kabilang kubol. 'Di ba? Yung issue sa hindi niya pagko-comment sa issue ng West Philippine Sea. 'Di ba sabi nga ni PBBM na hindi naman po kabe ng Department of Education ang pagko-comment sa sa usapin ng West Philippine Sea. Ano yung sinabi niya? Hindi cover ng hindi cover ng DepEd, ng Department of Education. Pero hindi niya mention yung pagiging Vice President ni Sara Duterte na pwede siyang mag-comment doon kasi yung mga recent na naging VP, 'di ba? Lahat po sila ay meron pong komento sa foreign policy. 'Di ba? Lalo pa sa issue ng West Philippine Sea issue. So itong si Sara nga, never na nag-comment na pwede naman pong ilaglag ni PBBM sa pagkakataon na yun itong si Inday, pero hindi niya ginawa. Ang sabi niya lang, hindi po kabe ng Department of Education. Department of Education lang po, yan po guys yung quote and quote niya. Hindi kabe ng Department of Education ang pagko-comment dito sa issue ng foreign policy, dito sa issue ng West Philippine Sea. Pero kung minention niya, 'di ba? Bilang vice presidente, 'yun, 'di ba? Pwede niyang ilaglag itong si Inday pero hindi niya ginawa. Always kind din po ang ating ang ating First Lady kay Sara Duterte. Ang problema nga lang dito, nung nakaraang taon, naging kind ba sila sa ating presidente? Di ba hindi? Saan ba nagmula ang lahat ng ito, guys? Nang dahil po yan sa ambisyon ni Sara Duterte. Naalala nyo naman ata, guys, yung issue ng ng nilalakad na kodita kay House Speaker Martin Romualdez na patalsikin bilang House Speaker, na ipalit itong si Gloria Macapagal-Arroyo na kinampihan ni Sara. Doon yan, guys, nagsimula ang lahat ng yan. Diyan po yan nagsimula kasi ginawa na nila yan kay Pantaleon Alvarez. Naging speaker itong si GMA. Ang akala kasi ni Sara, kaya niyang gawin yan sa presidency ni PBBM. Doon po, guys, nagka-leche-leche itong buhay ni Sara Duterte hanggang sa nasundan pa ng confidential funds, naungkat yung mga hindi dapat maungkat. Doon, siya din naman yung nagpasimula. 'Di ba kaya nga na-bad shot na itong si First Lady Araneta Marcos, and talagang diniinan niya na even Lenny never did that. So, meaning to say na kinumpara niya si former Vice President Leni Robredo dito kay Sara Duterte na mas edukado pa, mas makatao pa itong si former Vice President Leni Robredo rather than Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte. Ako, guys, kung ako yung tatanungin nyo, para sa akin, dapat alisin na itong si Inday bilang DepEd Secretary. Kasi, siya, guys, threat siya sa ating mga estudyante. Mantakin nyo, hindi pa naman confirm kung pinagamit niya ang eskwelahan. Pero, di ba, nung nakaraang buwan, kinontent ko sa inyo na yung isang eskwelahan, ginawan po ng prayer rally na, protect Kibuloy, yung mga ganyan-ganyan. Di ba, eskwelahan. Eskwelahan yun, guys, may mga banner na protect Kibuloy. Pinagamit niya ang eskwelahan. Tama ba yun? Nagiging threat siya sa ating mga estudyante. Ang kailangan natin as a DepEd Secretary, yung marunong, naging teacher mismo. Itong si former Vice President Leni Robredo, naging teacher. Diba? Ang mahalaga dito, guys, yung pag-uugali. Wala. Itong si Inday, masama talaga yung ugali, pangit. Kaya I think deserve niya kung matanggal man siya bilang DepEd Secretary and palitan siya ni former Vice President Leni Robredo. Ang problema nga lang po kasi dito, guys, ay medyo nilulugar din ni Pangulong PBBM ang kanyang sarili na kahit pa paano naging running mate niya to, ayaw niya din tong masaktan kahit pa sinasaktan na ang ating presidente ng paulit-ulit. Pero, guys, mapapansin niyo yung kilos ng ating presidente medyo na din, kakaiba na din to the point na nung umalis niya ng bansa si Pangulong PBBM na kung dati ang caretaker si Sara Duterte, ngayon nagdagdag pa siya. 3 na yung naging caretaker kasi nawawala na po, guys, ang tiwala ang ating presidente dito kay Vice President Sara Duterte. Diba? Napaka-selfish kasi nila.
Sobrang selfish ninyo. Tapos ngayon, na nagsalita itong si First Lady, galit na galit kayo. Samantalang kayo, ang dami nyo nang binitawan. Ito, once pa lang na nagsalita, galit na galit kayo. Tama ba yan yung mga pag-uugali nyo na yan? Diba? Nakakainis. Pero deserve. And hoping sana na ma-play na yung full video kasi I'm very, very, very excited much. 'Di ba? Kung ano yung intriga sa interview ni Anthony Taberna ni Katunying with our First Lady Liza Araneta Marcos. Anyway, yun po guys yung aking komento. Yun po guys, and hoping sana na magkaroon tayo ng isang mithiin, no? Kung hindi man nakikipag-unite sa atin yung mga DDS, well, hoping sana na itong mga kakampings, total, para-paras lang din naman tayo ng agenda. Para-paras lang din naman tayo ng gusto. Although hindi natin malilimutan yung mga nangyaring paniraan nung panahon ng election. Kasi election yun, guys. Yung mga kakamping, may paninira kay Pangulong PBBM, yung mga BBM supporters, may mga paninira kay Leni Robredo. Pero past is past. 'Di ba? Itong si Leni Robredo, ano yung sabi niya? Willing na siyang makipag-cooperate sa ating gobyerno. In-invite siya ng ating government sa DOST forum na anytime pwede niyang tanggihan. Pero anong ginawa niya? In-accept niya. To the point na ano yung ibig sabihin nun? Okay na. Move on na. Willing nang mag-serve. Okay na lahat-lahat. Diba? Yan na po guys yung ibig sabihin ng unity ngayon. Na di porket magkakalaban tayo noon is hindi na tayo magkakaisa ngayon. Kasi guys, nandito na tayo sa realidad eh. Yung past na yan. Mas kailangan tayo ng bayan. So, nakikita nyo guys kung ano yung naging moves ni former Vice President Leni Robredo na sumasang-ayon siya sa ating gobyerno, willing to work with the government. Sana ganun din po guys yung magiging mindset ng mga ibang kakampings. Kasi tayo yung magkakaparehas ng ng mga agenda. Sana tayo lang din yung magkakakampi dito. Laban sa mga masasamang ehemplo. And I think sana lahat tayo naka-move on na from the past. Kasi baka malay nyo, itong si former Vice President Leni Robredo, baka ito na yung ikampanya din ni President Marcos sa 2028. Diba? Malay lang natin. Pero nandito na tayo sa iwasan na natin yung alalahanin yung past. Kahit nga ako nauurat ako pag naalala ko yung past na nabudol ako ni Sara Duterte. Gusto kong kalimutan yung past. Move forward na tayo. Dito tayo sa mas totoong issue. Anyway, yun lamang ho guys. That's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.